po natin ay ang pagiging champion ng isang Kristiyano. Champions in the making. Basahin natin sa text natin sa aklat ng 2 Timothy chapter 4 verse 7. Mas maganda kung babasahin natin para sabi dito, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Glory be to His name. Tayo po ay manalangin. Pwede bang tumayo tayo minsan pa na manalangin? Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po. Dahil sa oras na ito, kami po ay patuloy na magpuri sa iyo, itaas ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Subalit Ama, kinikilala namin na wala kaming magagawa at hindi kami magtatagumpay kung hindi ka makialam sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kung kaya't sa oras na ito kami po ay nagpapakumbaba, hinihiling namin na pangunahan mo kami sa iyong banal na Espiritu. Hallelujah! Dinadalangin ko ang lahat ng mga kapatiran na ito. Bisitahin mo kaming lahat sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Nais namin, O Diyos, na ang mensaheng ito ay titimo sa aming puso at isipan. At hindi lang namin narinig, kundi sa pamamagitan ng tulong mo, ipamukay namin. Ako po ay nakatayo, hinihiling ko na kumilos ka. Hinihiling ko, Ama, na gamitin mo ako na magsilbing daluyan ng pang-spiritual na biyaya. Maraming salamat po at ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. Champions are made, not born. Hindi ka pinanganak na champion ka agad. Marami ka pang pagdadaanan. Marami kang pagdadaanan na training, pagsubok, at nang sa ganon, ikaw ay makarating sa pagiging champion. Actually, si Jesus Christ nung siya po ay sumigaw at sinabi niya, finish. Kalakit doon ang pagiging champion natin. Subalit, alam po ninyo, meron tayong dapat gampanin upang maisakatuparan ang pagiging champion natin bilang mananampalataya. Mananayaw din na patipunan ng Diyos ko. Si Sylvester Stallone, sinabi niya minsan, andito, pinalista ko para makita natin, every champion was once a contender that refused to give up. Amen. Amen. Amen po ba? Parang wala akong pusa. Amen. Lahat ng nagiging champion ay minsan nagiging challenger. Amen? Amen po ba? Glory, glory. Hallelujah. Bago sila nagiging champion, nagiging challenger. At marami silang pinagdaanan, training, pagsubok hanggang sa narating nila ang pagiging champion. Loyalty na patipunan ng Diyos ko. Lahat po tayo ay may personal limitations. Lahat po tayo ay may kahinaan. Sinungaling tayo pag sinasabi natin na minsan lubayan na natin ang mapagpanggap na sinasabi natin tayo po ay perfect. Lahat po tayo ay may kahinaan. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Lahat po tayo ay may limitations. Amen. The Apostle Paul maybe learned man. Kasi ang sabi ng mga nag-aaral, siya po ay isang abogado. Nakaparis ko, subalit siya po ay isang tao lamang nakaparis ko at kaparis mo. Yet, in every battle, he was a winner. Glory be to His name. Sa lahat ng digmaan, lahat ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, siya po ay champion. Siya po ay mananagumpay. Madaydayaw ti napapit nanagan po ako. Amen.
hindi kayo masaya sa worship. Sabi ni Pastor Agustin, alam ko rin yung si Pastor Agustin yata nun. Kaya hindi ako nagkamali. Nag-preach daw siya, pinagpapawisan. Sabi daw, pinagpapawisan siya. Sabi daw yung mga nakikinig, ganado si Pastor, pinagpapawisan siya. Hinahalbat pala siya dahil hindi nakikinig ang kanyang... Walang response. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Makinig tayo. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Gawin mo siya. Sikan sakit. Hallelujah. Name, mabipatak ni Bagabog. Praise God. Si Apostol Pablo ay nagiging champion. At tiyak ng Diyos ay walang tinitiringan. Narinig po ba natin? Amen! Just never mind the rain. Huwag natin pansinin. Mag-focus tayo pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Then, pag-aralan natin, what made Paul a champion? Yung pag-arisa. Amen. Ano po ang mga bagay na ginawa ni Apostol Pablo kung kaya siya po ay Marami. nagiging champion? Amen. Hindi patag na naganti ako. Una, nakikita natin, ito na. Dito man po, dito. Yan po. Ito lang, ito lang. Ito po, he had a purpose and he was focused on the direction to take. May purpose ang kanyang paglilingkod. May purpose ang kanyang buhay bilang isang mananampalataya. Amen. Isa sa pinaka-miserableng buhay ng isang Kristiyano ay yung naglilingkod siya na walang purpose ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. May isang matanda doon sa mainit nung pioneer namin na tuwing umaga naghahasa siya ng gulo. Hinahasa niya ang gulo. Tapos, pagkatapos na maghasa ng gulo, nadadaanan namin na nakaupo naman doon sa gilid ng kalsada na nakipag-uusap sa mga kapwa matatanda. Kinaumagahan, nag-ahasa na naman ng gulo siya. Wala namang siyang pinuntahan kundi nakaupo sa kanyang duyan na hinihigaan. Alam po ninyo, namatay ang matandang ito na wala siyang nagawa sa buhay. Gasasa. Wala siyang purpose Gasasa. sa kanyang buhay na bilang isang ama ng tahanan. Nagasasa din naman inusar. Kaya kailangan lahat tayong bilang mananampalataya ay may purpose ang ating buhay. Amen. Tingnan na natin ang ibig sabihin. Nakalagay ba dyan? Purpose. Ang ibig sabihin, dinefine ni Webster, ang salitang purpose is, sabi dito, an object or result aimed at. Isang bagay o isang resulta na tinarget natin, na idala natin ang ating sarili Amen. sa object o resulta na yan. Yes. That's target. Ngayon tatawagin natin si architect. Andito si architect, kami masaya, nakasama mo anak. Magpasalamat tayo dahil may nag-graduate na architect na naman tayo. Kumain mo si John. Palakpakan na natin si John. Tanungin natin, Ano? ano ang purpose mo sa iyong pag-aaral? Ano ang purpose mo? To finish. Siya na po ay nagtapos. Anong purpose mo nung ikaw ay nag-aaral? Ang purpose niya to be a parent. To be a parent. Hallelujah. Sinasaludoon kita. Ang purpose niya, naintindihan mo siya, ang purpose niya, Kung bakit mag-aaral siya. To make many Sa kanyang designs. pag-aaral, marami siyang sacrifices. Amen. Nagpuyat siya, nagbukbok siya, architect siya, mahirap. Ano po, Pero, na ang umupo purpose. sa lamesa, kung minsan tiyak na nililipasan siya ng buto, I hope
the students can understand what I am saying. Sila Yes. po ay nalilipasan ng gutom. Sila po ay sometimes hindi tutulong. Dahil gusto nila na idala ang kanilang sarili doon sa result. Ano yung result na yun? Sabi ni Jan, magiging parent daw siya. Magiging architect. Tama. Ang sabi ko, ang ina-expect ko na sasabihin niya, graduation, tatanggap ng diploma Yes. pagkatapos magtrabaho. Pero ang sinabi niya, Be a yun parent. ang pinaka-purpose niya. Glory be to His name. Ito po, idala natin, ang purpose, idala natin ang ating sarili doon sa resulta na yan. Amen. Magsumikap tayo, magtiis tayo, at nang sa ganun, maidala natin ang ating sarili doon Yes. sa resulta na yan. Amen. Object na yan. That's Makinig ka, anak. Makinig ka. Ngayon, titignan natin ang purpose ni Apostol Pablo. Hallelujah. Una sa kanyang purpose, ang makilala ng lubusan si Kristo. Matapos na Ang pag-aaral makilala na. ng lubusan si Kristo. Baday dayo ti napatig nga naganti ako. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ang isa sa purpose natin. Idala natin ang ating buhay na well-informed of the Lord Jesus Christ. Gawin natin ang ating buhay sa tulong ng ating Panginoon na well-informed tayo, makilala natin ng lubusan ang ating Panginoon. Dahil sabi nito, gusto kong basahin yung nakita ko na ito po yung maganda, related sa ating pinag-aralan. Sabi dito, the measure in which we know God is determined by the measure we receive from Him. Yes. Glory be to His name. Amen. Look. Sabi po dito, knowing Him, by knowing Him, we become spiritually strong. Yes. Amen. Amen. To know God is to have protection. Glory be to His name. Amen. Kapag ka ignorante ka sa ating Panginoon, patungkol sa ating Panginoon at ang kanyang salita, wala kang protection. Madali kang tangayin ng iba't ibang katuruan. To know God is to have provision. Yes. Glory be to His name. Amen. Kaya naisin natin na idala natin ang ating sarili doon sa buhay na marami tayong kaalaman patungkol sa ating Panginoon. Panginoon. Yes, Glory be to hallelujah. His name. Amen. That's why we are conducting Bible studies. I hope kayo sa inyo ay marami kayong Bible studies na kinakandak dito. At nang sa ganon, lumalim at lumuang ang ating kaalaman. Dahil kapag wala tayong kaalaman, ito po yung magtutunda sa isang tao ng superstition Kamang at mga. fear na magdudulot sa atin ng slavery, pagkaalipin. Kaya kailangan nating ma-well-informed of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, may experience ang kapangyarihan ng pagkabuhay muli ni Kristo. Basahin na natin sa aklat ng Romans. para hindi tayo magtagal kasi may ibang magsasalita. Balikan na lang natin itong Philippians chapter 3 verse 10. Pwede ba? My goal is to know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Death. Pangalawa na purpose niya, ang ma-experience ang kapangyarihan ng pagkabuhay muli Amen, ni amen, Jesus amen. Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. Maybe orthodox tayo about our belief in the resurrection of Jesus Christ. Subalit kung hindi natin na-experience ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, tayo po yung Kristiyano na walang power. Tayo po yung Kristiyano na talunan. Kapag hindi natin na-experience, tunay na na-experience ang kapangyarihan ng pagkabuhay muli Yes, ng ating hallelujah. Panginoon. Amen. On the other hand,
The resurrection of Jesus Christ is a fact to be believed. Amen. Amen po ba? Ito po ay dapat paniwalaan natin. On the other hand, Hallelujah, hallelujah. it is an experience to connect with. Kailangan i-connect natin ang ating sarili na ma-experience natin ang kapangyarihan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Amen. Ang tanong sa atin, have you experienced the power of the resurrection of Jesus Christ? Na-experience ba natin? Na-connect na ba tayo sa kapangyarihan ng pagkabuhay muli Yes. ng ating Panginoon? Amen po ba? Hallelujah! Sa Apostol Pablo, nung siya po ay na-save, nakita natin na napakalaki ang nagbago sa kanyang buhay. Amen. Tunay nga po na na-experience niya ang kapangyarihan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Yes. Ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon ay mayroon siyang tatlong dynamics na naidudulot sa ating buhay. Una po, resurrection with Christ's death. Nung namatay si Jesus, identification with Christ's death. Nung namatay si Jesus Christ, namatay din ang ating buhay na makasalanan. Amen. Also. Amen. Amen po ba, mga Amen. kapatid? Namatay din ang ating buhay makasalanan. Yes. Amen. Nung si Jesus Christ ay nailibing din ang ating buhay makasalanan. Ito po ang maganda, Yes. mga kapatid. Amen. Nailibing ang ating buhay makasalanan. Hallelujah. At kapag ito po ay nailibing, hindi na natin dapat balikan. Tayo. Ni isipin pa, hindi na natin gawin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Mailibing sana ang ating makasalanang buhay. Then pangatlo, sa mga dynamics na naidudulot ng kamatayan ni Jesus Christ, resurrection, identification with Christ, resurrection. Glory be to His name. Amen. Nabuhay muli ang ating buhay spiritual na namatay noon dahil sa ating mga kasalanan. Hallelujah, hallelujah. Parang Glory wala to akong His kausap. name. Hallelujah. Amen. Palakpakan na natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory. Glory, glory, glory. Hallelujah. Doon kasi sa amin, mas marami ang palakpak. Kapag ka may magte-testimony, may narinig silang point. Palakpak doon sa amin. Isa pa ang palakpak na malakas para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nung tayo po ay patay sa spiritual, ang katumbas natin ay yung isda. Kung alam niyo yung isda na umaak sa agos ng tubig, agos ng ilog, makikita natin na wala siyang power na salungatin ang agos ng tubig. Dito ba, mga kapatid? Ang tanging ginagawa lang niya ay umaayon sa agos ng tubig. Subalit, tignan natin yung isda na yun kapag ka nabuhay, mayroon na siyang power na salungatin ang agos ng tubig. Ganyan po tayo. Nung tayo po ay nabuhay, ang sabi sa aklat ng Ephesians, binuhay tayo ni Kristo, nakalakip niya na pinaupo sa kalangitan. Ang Amen. ibig sabihin ng kasama niya nakaupo sa kalangitan ay authority and power. Power. Binigyan Amen. tayo ng authority at kapangyarihan. Amen. ng Glory to ating God. Panginoon. Hallelujah. Praise God. Susunod po ay makihati sa kanyang paghihirap at may tulad sa kanya pati sa kanyang kamatayan. Yung sacrifices natin na humahayo upang ipangarap ang salita ng Panginoon, isa yun sa pakikihati natin sa paghihirap ng ating Panginoon. Yes, amen. Kaya yung tinutibingan, itirigdigat niya ako, Jesus. Amen. Hallelujah. Ina-appreciate ko kayo dito sa St. John. Pinuntahan namin ang Batuang, napakalayo pala. Batuang. Napakalalim. At sabi nila, halos ang ilalim ng Batuang, hindi lang sa Batuang, ang kanyang karatig bayan, ay puro tunnel.
Ayan. Sa ilalim. Binutas-butas. Kayo po ay ganun na Dahil lamang sa ang treasure. sacrifice ninyo. Dahil sa gold. Sometimes kayo ay naulanan, maybe kayo ay pinapahirapan dahil sa inyong paglilingkod. Yun po ay pakikisama natin, pakikihati natin sa paghihirap ng ating Panginoon. So pangalawa, sa mga bagay na ginawa ni Apostol Pablo kung bakit siya ay nagiging champion, he had the right attitude towards winning. Tama ang kanyang saloobin. Tama ang kanyang panirigan. Kapag iso ti panirigan na no kasano nga mga ba iti digmaan. In Philippians chapter 3 verses 12 and 13 sabi dito, not that I have already reached or I am already fully mature, but I make every effort to take hold of it because I also have been taken hold of by Christ Jesus. Kula na yung Ilocano, haan nga nagunmuda ko. Alam naman natin si Apostol Pablo, di ba? Minsan siya po ay nagmalaki at kung sino ang may pinakamaraming accomplishment, ako yun. Yes. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito, hindi lang ang kanyang mga kasalanan noon, ang talikuran niya, at siya po ay tatakbo upang abutin ang finish line. Isa sa tinutukoy ni Apostol Pablo dito na kakalimutan niya ay ang mga success niya nung siya po ay naglilingkod. Lahat ng success niya ay tinakakapsat. Ito po ay tinalikuran niya. Makita natin na nung siya nakakulong, meron sa kanya nung sinasabi nating sanctified dissatisfaction. Hindi siya nasisiyahan. Kahit marami siyang accomplishment, hindi niya sinabi, oh, it's time for me na magpahinga. It's time for me na huminto na. Harapin naman ang aking business, ang aking trabaho. Kundi, patuloy pa rin tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Inaantok yata sila. Praise God. Palakpakan pa natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sanctify this satisfaction. At tuloy tayo latang ang serbi, kinapo Diyos, maraydayaw, kinapatid, nanagan ti Apo. Makita natin na si Apostol Pablo ay hinouse arrest ng 2 years doon sa Roma. Yes. Hindi niya na sinabi, oh, it's time for me na magpahinga. May reason naman na ako dahil nakakulong ako. Pero patuloy pa rin na naglingkod sa ating Panginoon sa Yes. iba't ibang kaparaanan. Doon niya sinulat ang aklat ng Pilipos. Isinulat niya ang aklat ng Colossians. Ano pa yun? Aklat ng Ephesians. Glory be to His name. Nagtuloy siya. Hallelujah. Amen. Amen. At tuloy tayo magsabi, kinapo Diyos. Hallelujah. Encourage ko kayo mga kapwa pastor, patuloy pa rin tayo na serbi kini Apo Diyos. Maraydayaw ti napatid nga naganti Apo. Glory. Then panghuli, mayroon pang sinabi si Reverend Emmanuel Balana patungkol doon sa sinasabi ko kanina. Sabi nito, things that need to be forgotten pull us down, but things that can be placed before inspire us to move on. Glory. Hallelujah. Dahil success yun. Hantay ko mga lisensya, taklog sa din tayo. Wow. Nung minsan iso na ito, iti mangigawit ka na tayo, takno, agsag din tayo na agserbitin pa na. Uray kumano, adong, dagiti accomplishment tayo, agtuloy tayo lata, agserbitin na po Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Glory. Hantay akan ka rin nag-istorya. At may isang pastor, nung awan dito, mag-istorya ako na oh, destino ba? Destino ba? Atok sa ganyan. Nagado, timimbro. Naglalainda nga mangtid. Yung kata. Mabat na. Awan na suroda. Tata, nagbali ti panagpastor na. Ginawagan ko pa yun na
Pastor todo ko yung katipang kita, naging ka na bilyaran, nagtutudo iti bilyaran. My God. Di ba ito nga kakabsak? Saan tayo kumanga? Alawin, naging guy. Success tayo iti malabas. Ay so, iti esensyal. Magsagdin tayo. Magsilbi, kinaampo Diyos. Manila yung tinapatid ka na. Billion. Hante nga palubusan ka ng church na banbantayan kayo at may sira. Manila yung Amen. Hallelujah. Praise God. Tudok Panghuli, wala na nito. Mga We tutudok have ti pa. the proper motivation.